Isang marahan ngunit mabigat na ugong ang narinig mula sa dambuhalang bakal na tarangkahan ng Hacienda Altagracia habang dahan-dahan itong bumubukas. Para kay Michelle, ang tunog na yon ay hindi pagbati ng pagtanggap, kundi isang babala. Tumingala siya sa arko kung saan nakaukit ang pangalan ng asyenda. Ang mga titik ay kinakalawang na at tila nilulumot ng panahon at ng mga lihim. Ang nakakapasong sikat ng araw ng Batangas ay walang awa at ramdam ni Michelle ang pagtulo ng pawis sa kanyang likod habang kinakaladkad niya ang kanyang maleta sa mahabang daan na gawa sa graba. Sa magkabilang gilid tila walang katapusang taniman ng tubo, ang bumabati sa kanya ang mga dahon nito ay marahang sumasayaw sa mainit na hangin na para bang may ibinubulong na mga kwento ng yaman at pighati. Sa dulo ng daan nakatayo ang mansyon, isang puting istruktura na may disenyong Espanyol malawak at marangya, ngunit may kakaibang bigat sa presensya nito na para bang isang magandang kulungan. Sa may malaking pinto na gawa sa naradalawang tao ang naghihintay. Ang isa ay isang babae na nasa mga 40 anyos, ang kanyang tindig ay tuwid na parang isang sundalo. Nakasuot ito ng itim na bestida at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Walang bahid ng anumang emosyon ang kanyang mukha. Ang isa naman ay isang lalaking mas matipuno, marahil ay kasintanda ng babae na nakasuot ng uniforme ng isang driver. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang mga mata nito ay matalas at mapanuri na tila sinusukat ang pagkatao ni Michelle sa isang tingin pa lamang. "Ikaw si Michelle?" tanong ng babae. Ang kanyang boses ay kasing lamig at kasing tigas ng marmol na sahig ng mansyon. Walang init, walang pagtanggap, isang simpleng kumpirmasyon lamang. Tumango si Michelle, sinubukang ngumiti. "Opo. Ako nga po. Ako si Eileen, ang tagapamahala ng Hacienda Altagracia." Pagpapakilala niya. "At ito si Carlo, ang driver. Mula ngayon sa akin, kadirektang sasagot sa lahat ng bagay." "Malinaw ba, Opo Ginang Eileen?" magalang na sagot ni Michelle, habang mahigpit na hinawakan ang hawakan ng kanyang maleta. Ramdam niya ang titig ni Carlo na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Agad niyang naramdaman na hindi sila katulad ng ibang mga katulong. Sila ay isang koponan, isang unit na may iisang layunin. "Sumunod ka sa akin," utos ni Eileen, at bigla itong tumalikod at pumasok sa loob. Ang loob ng mansyon ay mas nakakamangha, ngunit mas nakakapanlamig. Ang mga aranyang gawa sa kristal ay nakabitin mula sa mataas na kisame. Ang sahig ay sobrang kintab na nasasalamin ang bawat kilos nila. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may isang nakabibinging katahimikan. Walang tawanan, walang musika, tanging ang tunog lamang ng mga yapak nila sa sahig. Habang naglalakad sila sa malawak na pasilyo, nagsimulang ilatag ni Eileen ang mga patakaran. Ang kanyang boses ay walang emosyon na para bang nagbabasa mula sa isang manual. "Magsisimula ang iyong trabaho sa ganap na 6 ng umaga at magtatapos sa 8 ng gabi. Ang linggo ay araw mo ng pahinga, maliban na lang kung may mga bisita o espesyal na okasyon. Malilinisin mo ang mga pampublikong lugar, ang kusina at ang silid ng mag-asawa. Bawal na bawal kang pumasok sa opisina ni Senyorito Daniel nang walang pahintulot niya. Huwag mong pakikialaman ang anumang personal na gamit. At higit sa lahat, huwag kang makikipag-usap sa pamilya, maliban na lang kung sila ang unang kumausap sa'yo. Invisible ka lang dapat." "Naintindihan mo, Opo Ginang Eileen," paulit-ulit na sagot ni Michelle. Ang bawat patakaran ay tila isang rehas na bakal na unti-unting ikinukulong sa kanya. Dinala siya ni Eileen sa isang maliit, ngunit malinis na silid sa likod ng bahay. Ngunit bago siya iwan, huminto ito sa may sala. Nakaupo roon sa isang silyang balud ang isang babae. Siya ay maganda, may kutis porselana at buhok na alon-alon, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakatingin ito sa malayo na para bang ang kanyang kaluluwa
ay nasa ibang lugar. Siya si Ginang Catherine, ang asawa ni Senyorito Daniel, sabi ni Eileen sa mahinang boses. Dahan-dahang lumapit si Eileen kay Catherine, may dalang isang maliit na baso ng tubig at 2 tableta sa palad. Oras na para sa inyong gamot, Ginang malambing ngunit may diin na, sabi ni Eileen. Para kayo'y makapag-relax. Walang tanong-tanong na kinuha ni Catherine ang mga tableta at ininom ito. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Para siyang isang manika na sumusunod lang sa kung ano ang iutos. Isang katanungan ang biglang sumagi sa isip ni Michelle na may kaunting kaalaman sa pag-aalaga dahil sa naudlot niyang pag-aaral ng nursing. Anong klaseng gamot iyon na kailangan araw-araw para lang makapag-relax? Nang maglaon habang naglilinis si Michelle malapit sa nursery, narinig niya ang isang mahinang iyak. Hindi ito malakas, kundi isang hikbi na puno ng kalungkutan. Si Ginang Catherine na nakaupo pa rin sa di kalayuan ay tila walang naririnig. Ang kanyang tingin ay nanatiling blangko na katuon sa isang kawalan na siya lang ang nakakakita. Biglang may isang dalagang mabilis na dumaan sa kanyang tabi, halos takbuhin ang pasilyo. Mas bata ito marahil ay nasa mga 25 taong gulang at mayroong itsura na puno ng pag-aalala. Pumasok ito sa silidang sanggol. Siya si Leah ang yaya, na kapatid din pala ni na Eileen at Carlo. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, nakita ni Michelle kung paano maingat na binuhat ni Leah ang sanggol mula sa kuna. Ang pangalan ng sanggol ay Mia. Hinaplos ni Leah ang likod nito at may ibinulong na mga salitang pampatahan. Nang maramdaman ni Leah na may nakatingin, lumingon ito at nagtama ang kanilang mga mata ni Michelle. Agad na dumaan sa mukha ni Leah ang isang halo ng takot at pagkakasala. Mabilis niyang isinara ng bahagya ang pinto, sapat lang para hindi na sila makita, at iniwan si Michelle sa labas na puno ng mga katanungan. Bakit ganoon na lamang ang takot sa mga mata ng yaya? Pagsapit ng gabi, ang katahimikan sa mansyon ay naging mas mabigat. Matapos ang isang tahimik na hapunan, kasama ang matandang kusinera na si Lourdes, bumalik si Michelle sa kanyang silid. Mas maayos ito kaysa sa dati niyang tinutuluyan, ngunit ang pakiramdam ng pagiging dayuhan at bilanggo ay hindi maalis sa kanya. Ang mga tunog ng gabi sa probinsya, ang huni ng mga kuliglig, ang kaluskos ng mga dahon, ay tila nagpapahiwatig ng panganib sa halip na kapayapaan. Hindi siya makatulog. Ang bawat anino ay tila may buhay. Bumangon siya para uminom ng tubig. Habang pabalik sa kanyang silid, dumaan siya sa likod ng bahay malapit sa isang lumang bodega. Doon sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, narinig niya ang mga boses. Nagtago siya sa likod ng isang malaking halaman at nakinig. Boses ni Eileen at Carlo. Ang kanilang mga salita ay mahina, ngunit puno ng tensyon. Masyado nang matagal ito. Eileen, naririnig niyang sabi ni Carlo, ang boses nito ay may halong pagkainip. Baka hindi na natin kayanin. Isang matalas na buntong hininga ang sagot ni Eileen. Magtiis ka. Bawat galaw natin ay dapat kalkulado. Isang pagkakamali lang at lahat ng pinaghirapan natin sa loob ng 15 taon ay mawawala. 15 taon. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Michelle. Paano kung hindi na talaga kaya, giit ni Carlo? Nakikita mo ba si Leah, halos hindi na niya makayanan ang pagpapanggap? Ang pagtitig sa batang yon? Hindi nito natapos ang sasabihin. Kayanin niya putol ni Eileen ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng bakal. Ang bawat salita ay may bigat ng isang utos na hindi maaaring suwain. Dahil malapit na. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa ng mas matagal. Isang nakakakilabot na katahimikan ang sumunod. Walang imik na umatras si Michelle, ang puso niya ay kumakaripas sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat hakbang paatras ay tila isang malakas na dagundong sa katahimikan ng gabi. Hindi siya nangahas huminga hanggang sa makaliko siya sa kanto ng malaking bahay. Sumandal siya sa malamig na pader, pinipilit pakalmahin ang sarili. Ano ang ibig nilang sabihin?
15 taon. Anong pagpapanggap ang pinapasan ni Leah? At ano ang bagay na hindi na nila maaaring hintayin pa? Ang mga blangkong mata ni Catherine, ang gamot na pampakalma, ang takot sa mukha ni Leah at ngayon, ang lihim na usapang ito. Lahat ay magkakaugnay. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang maliit na silid. Isinara niya ang pinto at ikinandado ito kahit alam niyang ang manipis na kahoy ay hindi sapat na proteksyon laban sa panganib na nag-aabang sa labas. Habang nakaupo siya sa gilid ng kama, ang mainit na gabi ng Batangas ay biglang naging napakalamig. At sa sandaling iyon napagtanto niya ng may kasamang matinding kilabot, hindi lang isang simpleng trabaho, bilang katulong ang kanyang pinasok. Siya ay pumasok sa isang bitag na maingat na inihanda sa loob ng maraming taon. Bago pa man sumikat ang araw, gising na si Michelle. Ang buong asyenda ay nababalot pa sa dilim, ngunit ang katahimikan ay hindi nagdudulot ng kapayapaan. Ito ay isang katahimikan na may bigat na tila pinipigilan ang paghinga ng lahat. Sa unang araw niya ng trabaho agad, napansin ni Michelle ang isang kakatwang ritmo sa loob ng mansyon. Ang magkakapatid na Eileen Carlo at Leah ay gumagalaw na parang mga anino. Hindi sila kailangang mag-usap o magsigawan. Isang tingin lang, isang tango, at alam na nila ang gagawin ng isa't isa. Si Eileen ang utak. Nasa kusina ito, bago pa man tumilaok ang mga manok, ang kanyang mga kilos ay tiyak at walang nasasayang na segundo. Si Carlo naman ang kalamnan. Makikita mo siyang tahimik na nililinis ang sasakyan o nag-iikot sa paligid ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay laging alerto na para bang isang bantay na nag-aabang ng kaaway. At si Leah ang puso na puno ng agam-agam. Siya ang unang pumapasok sa silid ni Baby Mia. Ang kanyang mga kilos ay banayad, ngunit laging may kasamang bakas ng kaba. Gumagalaw sila na may disiplinang pangmilitar at ang kanilang misyon ay ang kontrolin ang bawat sulok ng Hacienda Altagracia. Sinubukan ni Michelle na basagin ang pader na nakapalibot sa kanila. Isang umaga nakita niya si Leah na naglalaba sa likod bahay. Dahan-dahan. Siyang lumapit, may dalang ngiti. Leah, kumusta ka? Malumanay niyang tanong. Mukhang pagod ka. Kailangan mo ba ng tulong? Isang mabilis na takot ang gumuhit sa mukha ni Leah. Nabitawan niya ang hawak na damit. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi. Kaya ko na, tong halos pabulong niyang sagot at hindi makatingin ng diretso kay Michelle. Mabilis niyang pinulot ang damit at walang paalam na halos tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Iniwan si Michelle na nakatayo roon, mas lalong naguguluhan. Malinaw na may itinatagong takot si Leah, ngunit kanino o saan ito nagmumula. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nakikita ni Michelle ang epekto ng gamot kay Ginang Catherine. Tuwing hapon pagkatapos ibigay ni Eileen ang mga tableta, ang bahagyang kislap sa mga mata ni Ginang Catherine ay tuluyang nawawala. Nagiging mas malumanay ang kanyang mga kilos, mas mabagal ang kanyang pananalita. Minsan, habang naglilinis si Michelle sa sala, nakita niyang sinubukan ni Catherine na abutin si Mia na nasa bisig ni Leah. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanghihina at hindi sigurado. Bago pa man niya mahawakan ang anak, mabilis na lumayo si Leah, sumunod sa isang senyas mula sa mga mata ni Eileen. Ang puso ni Michelle ay nadurog para sa ina na pinagkakaitan ng sarili niyang anak. Isang hapon, ang nakabibinging katahimikan ng asyenda ay binasag ng ugong ng isang paparating na sasakyan. Isang itim at mamahaling SUV ang pumasok sa tarangkahan. Bumaba mula rito ang isang lalaki na nasa mga 45 anyos, matangkad at nakasuot ng gusot na business suit. Ang kanyang mukha ay guwapo, ngunit may guhit ng matinding pagod at inis. Siya si Senyorito Daniel, ang amo ng asyenda, nakadarating lang mula sa isang business trip. Pumasok siya sa loob ng bahay na walang anumang nangiti o pagbati. Tumango lamang siya kay Eileen na sumalubong sa kanya. Dumaan siya sa sala
kung saan nakaupo si Catherine. Hindi niya ito tiningnan, ni hindi niya tinangkang halikan o yakapin. Dumiretso siya sa kuna ni Mia, sumilip saglit sa natutulog na sanggol. Isang saglit lang, walang haplos, walang halik. Tila isa lamang siyang obligasyon na kailangang tingnan. Bumaling siya kay Eileen na tahimik na nakatayo sa likod niya. Lahat ba ay nasa ilalim pa rin ng kontrol? Tanong ni Daniel, ang boses niya ay mahina, ngunit may diin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eileen. Lagi naman, senyorito? Sagot niya. Ang kanilang palitan ng salita ay maikli, ngunit para kay Michelle, na nakikinig mula sa di kalayuan ito, ay puno ng kahulugan. Mabuti, sabi ni Daniel at naglakad patungo sa kanyang opisina. Isang malakas na kalabog ang narinig. Nang isara nito ang pinto, na tila nagsasara rin ng pinto sa anumang pag-asa ng init ng pamilya sa loob ng mansyon. Habang pinupunasan ng isang antigong florera, naintindihan ni Michelle na ang lamig sa bahay na yon ay hindi lang nagmumula sa magkakapatid na tauhan. Ito ay nagsisimula sa pinakatuktok sa mag-asawang amo na nabubuhay sa iisang bubong, ngunit tila magkaiba na ang mundo. Nang gabing iyon, habang tinatapos ni Michelle ang kanyang mga huling gawain, napadaan siya sa pasilyo kung saan naroroon ang silid ni Eileen. Bahagyang nakabukas ang pinto at isang manipis na sinag ng ilaw ang tumatagos mula rito. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang sumilip. Nakaupo si Eileen sa gilid ng kanyang kama, nakatalikod sa pinto. Ang karaniwan niyang matigas na anyo ay wala. Sa halip na kayuko ito, hawak nito ang isang maliit at kupas na litrato. Ang karaniwang matigas niyang mukha ay nabakasan ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Michelle, isang malalim na pighati na may halong nagbabagang galit. Hinaplos niya ang litrato gamit ang kanyang hinlalaki, isang haplos na puno ng pangungulila, bago biglang tumigas muli ang kanyang anyo. Itinago niya ang litrato sa isang maliit na kahon na kahoy at isinara ito nang may kasamang determinasyon. Mabilis na umatras si Michelle, ang puso niya ay muling kumakabog. Hindi siya dapat makita. Tahimik siyang naglakad palayo, ngunit ang imahe ni Eileen at ng litrato ay nanatili sa kanyang isipan. Ang litratong yon, isa yung susi. Isang piraso ng nakaraan na nagiging sanhi ng lahat ng nangyayari sa kasalukuyan. Ano ang lihim na itinatago nito na nagbigay lakas sa isang plano ng paghihiganti na binuo sa loob ng 15 taon? Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang kama at nakikinig sa mga tunog ng asyenda, sigurado si Michelle sa isang bagay kailangan niyang malaman kung ano ang nasa litratong iyon bago pa mahuli ang lahat. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong Hacienda Altagracia, sinundan ng isang kidlat na panandaliang nagpaliwanag sa madilim na kalangitan. Biglang bumuhos ang ulan, hindi isang ambon, kundi isang marahas na pader ng tubig na tila gustong lunurin ang buong lupain. Isang bagyo ang dumating nang walang babala, at sa isang iglap ang malawak na asyenda ay naging isang isla na hiwalay sa anumang kabihasnan. Mula sa bintana ng kanyang silid, pinanood ni Michelle ang mga puno ng tubo na yumuyuko at sumasayaw sa bagsik ng hangin. Ang karaniwang payapang taniman ay naging isang magulong dagat ng luntiang dahon. Ang tunog ng ulan na humahampas sa yero ng mga bubong at ang ugong ng hangin na dumadaan sa mga siwang ay lumikha ng isang nakakabinging musika ng kalungkutan. Para kay Michelle, ang bagyo sa labas ay salamin lamang ng namumuong unos sa loob ng mansyon. Ang pagkakakulong nila sa loob ng bahay ay nagpatindi sa bigat ng atmosfera. Bawat isa ay napilitang makisama sa isa't isa, at ang mga lihim ay tila mas lalong sumisiksik sa mga pader. Upang takasan ang nakakapanlumong pakiramdam, nagpasya si Michelle na pumunta sa kusina. Ito ang tanging lugar sa bahay na may bahid ng init at buhay, salamat sa matandang kusinera, si Nanay Lourdes. Naabutan niya itong nag-aapoy sa kalandikahoy
dahil sandaling nawalan ng kuryente. Ang amoy ng sinaing at ng nilulutong adobo ay pumuno sa hangin. Naku, ang lakas ng ulan, Hija. Bati ni Nanay Lourdes, ang kanyang muka ay nababahala habang nakatingin sa labas. Alae, sana'y walang masirang pananim. Sana nga po, Nay, sagot ni Michelle. Umupo siya sa isang maliit na bangko. Nakakatakot po kapag ganito. Parang ang bigat ng pakiramdam. Tumango si Nanay Lourdes at isang anino ng lungkot ang dumaan sa kanyang mga mata. Sa mga panahong ganito, naaalala ko ang mga dating araw, noong hindi pa ganito kalamig ang ihip ng hangin dito sa asyenda. Naging alisto si Michelle. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Bakit po, Nay? Ano po ba ang nangyari dati? Nag-atubili si Nanay Lourdes. Sumulyap muna siya sa may pinto ng kusina, tila tinitiyak na walang ibang nakikinig. Nang makampante bumuntong hininga siya. Matagal na yun, Hija. 15 taon na ang nakalipas. Ang asyendang ito ay mas masaya noon. Ang sentral ang gilingan ng asukal ay puno ng buhay. At ang kaluluwa niyon ay ang tagapamahala si Jose. Jose, tanong ni Michelle, pinipilit na itago ang pananabik sa kanyang boses. Oo, si Mang Jose. Isang napakabuting tao. Matulungin, masipag, at laging inuuna ang kapakanan ng mga trabahador. Pagpapatuloy ni Nanay Lourdes, ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Pero, nagbago ang lahat. Mas naging importante ang tubo kaysa sa buhay ng tao. May mga babala na, mga bitak sa lumang gusali, mga hinaing tungkol sa kaligtasan, ngunit ipinagwalang bahala. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Michelle. Isang gabi, halos pabulong na, sabi ni Nanay Lourdes, kasagsagan din ng isang malakas na bagyo, bumigay ang isang bahagi ng sentral, gumuho, maraming nasaktan. Pero si Jose, hindi na siya nakalabas pa. Napatakip ng bibig si Michelle. Diyos ko po, isang trahedya na sana'y naiwasan, sabi ng matanda, may pait sa kanyang boses. Pagkatapos noon, nagbago na ang lahat. Ang asawa ni Jose ay pumanaw sa sobrang kalungkutan at ang 3 niyang anak, nawala na lang na parang bula. 3 anak. Ang puso ni Michelle ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Eileen, Carlo, Leah. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo. Huwag mo na itong ipagsasabi kahit kanino. Hija, babala ni Nanay Lourdes, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. May mga pader na may tainga sa bahay na ito at ang mga anino ng nakaraan ay mahaba. Nagpasalamat si Michelle at tahimik na umalis sa kusina. Ang kanyang isip ay puno ng mga bagong impormasyon at ng isang mas malalim na takot. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakasalubong niya si Leah. Nakalalabas lang mula sa silid ni Mia, may hawak na bote ng gatas. Sinubukan ni Michelle na ngumiti. Leah. Ngunit sa sandaling makita ni Leah si Michelle, isang matinding gulat at takot ang gumuhit sa mukha nito. Ang kanyang mga kamay ay nanginig ng husto. Isang malakas na lagabog ang narinig nang mabitawan niya ang bote. Nabasa ang salamin at ang puting gatas ay kumalat sa madilim na sahig na kahoy na parabang isang mantsa ng dugo sa dilim. Hindi! Bulong ni Leah, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin kay Michelle. Leah, ayos ka lang? Tanong ni Michelle, lalapitan sana ito. Ngunit mabilis na umatras si Leah. Hinawakan nito ang braso ni Michelle, ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at desperado. Hindi ka dapat nandito? Nanginginig niyang sabi, ang bawat salita ay isang babala na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Umalis ka na, habang may pagkakataon ka pa. At bago pa man makasagot si Michelle, mabilis na tumakbo si Leah palayo. Ang kanyang mga hikbi ay mahinang naririnig habang papalayo siya sa pasilyo. Naiwan si Michelle na nakatayo nakatingin sa basag na bote at sa natapong gatas. Ang babala ni Leah ay malinaw.
Hindi na ito isang simpleng hinala. Ang panganib ay totoo at papalapit na. Kinagabihan habang ang bagyo ay patuloy na nagwawala sa labas, nakahiga si Michelle sa kanyang kama, hindi makatulog. Ang mga sinabi ni Nanay Lourdes at ang takot sa mga mata ni Leah ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Sa gitna ng ugong ng hangin at patak ng ulan, may narinig siyang isang tunog, isang mahinang tunog na halos hindi marinig. Bumangon siya at idinikit ang kanyang tainga sa manipis na pader na naghihiwalay sa kanyang silid at sa silid ni Leah. Mga hikbi. Mahina pinipigilan ngunit puno ng sakit at pagsisisi. Umiiyak si Leah. Ito ay iyak ng isang taong nabibigatan sa isang pasanin na hindi na niya kayang dalhin. Habang nakikinig sa tahimik na pag-iyak sa kabilang silid, naintindihan ni Michelle na si Leah ang susi. Si Leah ang pinakamahinang kawing sa kadena ng paghihiganti na binuo ng magkakapatid. At marahil siya rin ang tanging pag-asa para mailigtas ang inosenteng sanggol na nasa gitna ng lahat ng ito. Ang bagyo ay lumipas na, ngunit nag-iwan ito ng isang nakabibinging katahimikan sa Hacienda Altagracia. Ang hangin ay mabigat at basa, at ang tanging maririnig ay ang paminsan-minsang patak ng tubig mula sa mga dahon at bubong. Ang buong mansyon ay tila nagpipigil ng hininga, nag-aabang. At sa kalagitnaan ng katahimikang iyon, isang sigaw ang biglang bumasag sa lahat. Isang sigaw na puno ng purong takot at desperasyon. Nagmula ito sa silid ng sanggol. Ate Eileen, tulong hindi humihinga si Baby Mia. Ang boses ni Leah ay tila isang kutsilyong humiwa sa nananahimik na mansyon. Agad na nagkaroon ng gulat na pagkilos. Si Michelle, na nagpupunas noon ng sahig sa pasilyo, ay nabitawan ng kanyang basahan. Mula sa kusina, mabilis na lumabas si Eileen. Ang kanyang muka ay isang maskara ng pagkataranta, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at kalkulado. Si Carlo na nasa labas ay pumasok na tila isang anino. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis ngunit kontrolado. Nag-unahan sila papasok sa nursery. Ang eksenang bumungad sa kanila ay isang bangungot. Nakahiga sa kanyang kuna, si Baby Mia. Ang kanyang munting katawan ay hindi gumagalaw. Ang karaniwan niyang mapupulang pisngi ay kulay abo na. Ang kanyang mga labi ay nangingitim, isang nakakakilabot na kulay ube. Ang kanyang dibdib ay hindi tumataas o bumababa. Wala siyang buhay, nanginginig. Ang buong katawan ni Leah habang nakaturo sa sanggol. Hindi ko alam. Pagpasok ko. Ganyan na siya. Humahagulgol niyang sabi. Ang mga salita ay halos hindi na mabuo. Tumawag ka ng ambulansya, sigaw ni Eileen kay Carlo. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng awtoridad kahit na ang dapat na emosyon ay pagkataranta. Ngunit para kay Michelle, ang kanilang reaksyon ay mali. Ang pagkataranta sa kanilang mga muka ay tila isang palabas na hindi umaabot sa kanilang mga mata. Ngunit si Michelle, na may kaalaman mula sa kanyang naudlot na pag-aaral ng nursing, ay hindi sa kanila nakatingin. Nakatuon ang kanyang buong atensyon sa sanggol. Ang mga sintomas, ang biglaang paghinto ng paghinga, ang mabilis na pagbabago ng kulay ng balat pamilyar, ang mga ito sa kanya mula sa isang kaso na pinag-aralan niya sa libro. Hindi ito simpleng pagkasakal o isang sakit. May iba pa. Mabilis siyang lumapit sa kuna. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo ni Mia. Sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa bintana, binuksan niya ang bibig ng sanggol. At doon sa lalamunan nito, nakita niya ito. Isang maliit na mantsa. Isang mantsa na may kakaibang kulay, hindi pula ng pamamaga, kundi isang maruming berde-abo. Lason. Isang kemikal. Sa sandaling iyon, isang puwersa ang biglang bumuhay kay Michelle. Ang takot ay napalitan ng isang matinding pangangailangan.
na kumilos. Wala ng oras para mag-isip. Bawat segundo ay mahalaga. Huwag sigaw niya ang kanyang boses ay biglang naging malakas at puno ng kapangyarihan na ikinagulat nina Eileen at Carlo. Hinarangan niya ang daan ni Eileen na akmang bubuhati ng sanggol. Wala ng oras para sa ambulansya. Mamamatay siya bago pa sila makarating dito. Ano ang pinagsasabi mo? Tumabi ka galit na, sabi ni Eileen, tinangka siyang itulak. Ngunit hindi na tinag si Michelle. Hinawakan niya ang braso ni Eileen. Laso nito. Hindi siya sinasakal. Matapang niyang pahayag. Tumingin siya kay Leah na umiiyak pa rin sa isang sulok. Lee, makinig ka sa akin. Natigilan si Leah, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Kailangan nating palabasin kung ano man ang nainom niya. Ngayon dinuutos ni Michelle. Itinagilid niya ang katawan ni Mia sa kuna. Gawin mo ang sinasabi ko. Gamitin mo ang daliri mo. Dahan-dahan mong ipasok sa bibig niya hanggang sa masuka siya. Bilis. Nagatubili si Leah, nanginginig sa takot. Wala ng oras, Leah. Gusto mo ba siyang mamatay? Sigaw ni Michelle. Ang mga salitang yon ay tila gumising kay Leah mula sa kanyang pagkatulala. Sumunod siya. Habang ginagawa ni Leah ang nakakapangilabot na gawain, si Michelle ay bumaling sa magkapatid. Kumuha kayo ng maligamgam na tubig na may asin. Hindi gumalaw sina Eileen at Carlo. Nakatitig lang sila sa kanya, ang kanilang mga muka ay puno ng pagtataka at namumuong galit. Ano pang hinihintay ninyo gagawin nyo? O hahayaan niyong mamatay ang pamangkin ninyo? Dahil sa lason na kayo mismo ang nagbigay, pasigaw na akusa ni Michelle. Isang nakakabinging katahimikan ang naghari. Ang akusasyon ay binitiwan na. Biglang isang mahinang tunog ang narinig mula sa sanggol. Isang mahinang pag-ubo, basa at garalgal. Sinundan ito ng isa pa mas malakas. Pagkatapos sumuka ang bata. Isang likido na may bahid ng gatas at ng kakaibang amoy kemikal. Ang kulay abo sa mukha ni Mia ay unti-unting napalitan ng pamumutla. Ang kulay ube sa kanyang mga labi ay bahagyang nabawasan. Huminga siya isang hirap at maingay na paghinga, ngunit ito ay hininga. Hininga ng buhay. Nakahinga ng maluwag si Michelle, ngunit panandalian lamang. Nang iangat niya ang kanyang tingin, sinalubong siya ng mga mata ni Eileen. Ang maskara ng pagkataranta ay tuluyan ng nawala. Ang natira na lamang ay isang tingin na puno ng purong hindi na maitatagong galit. Isang tingin na kayang pumatay. Ang tingin ng isang taong ang pinakaiingat-ingatang plano ay biglang nasira ng isang katulong na dapat ay hindi nakikita at hindi naririnig. At sa sandaling iyon, alam ni Michelle na nailigtas niya ang buhay ng sanggol, ngunit inilagay naman niya sa bingit ng kamatayan ang sarili niya. Ang sirena ng ambulansya ay isang matinis na sigaw na bumasag sa panibagong katahimikan ng Hacienda Altagracia. Mabilis at episyente ang pagkilos ng mga mediko habang isinasakay si Baby Mia sa stretcher. Ang munting katawan nito ay nababalot na sa mga tubo at wire. Lumapit si Senyorito Daniel kay Michelle. Ang kanyang mukha na laging puno ng pagkainip ay ngayon ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Michelle. Sa kanya purong pasasalamat na may halong pagkamangha. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Hinawakan niya ang balikat ni Michelle. Salamat sa pagligtas sa anak ko. Tumango lamang si Michelle, hindi makapagsalita. Ngunit sa likod ni Daniel, nakita niya ang mukha ni Eileen. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, isang malamig na apoy na nangangakong tutupukin ang lahat sa landas nito. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang tingin ay isang malinaw na mensahe. Hindi pa tayo tapos. Sa pag-alis ng ambulansya, kasama si Ginang Catherine, natuliro pa rin ngunit pilit na gustong sumama sa kanyang anak na iwan ang isang bagong realidad sa loob ng mansyon.
Para kay Senyorito Daniel si Michelle ay isang bayani. Ngunit para sa magkakapatid na Eileen, Carlo at Leah, siya ay isang tinik sa laman, isang hindi inaasahang problema na kailangang bunutin. At sinimulan nilang gawin iyon. Ang panggigipit ay nagsimula sa mga maliliit na bagay. Ang kanyang pagkain ay laging huling inihahain at madalas ay malamig na. Ang mga simpleng utos ay nagiging komplikado na, para bang sinasadya siyang pahirapan. Ngunit hindi nagtagal, ang kanilang mga galaw ay naging mas mapangahas. Isang hapon, habang nagwawalis si Michelle sa driveway, biglang umarangkada ang itim na SUV mula sa garahe. Si Carlo ang nagmamaneho. Sa halip na magdahan-dahan, mas lalo pa nitong binilisan ang takbo diretso sa kanyang direksyon. Sa huling segundo, napatalon si Michelle sa gilid at isang malakas na hangin ang dumaan sa kanyang tabi kasabay ng isang nakabibinging pagigasgas ng mga gulong sa graba. Napahiga siya sa damuhan, nanginginig ang buong katawan. Nang tumingin siya sa papalayong sasakyan, nakita niya ang mukha ni Carlo sa rearview mirror. Walang emosyon, walang pagkagulat. Isang blangkong tingin lamang bago ito tuluyang nawala sa kalsada. Hindi iyon aksidente, iyon ay isang babala. Si Eileen naman ay mas tuso. Ang kanyang mga atake ay hindi pisikal, kundi psikolohikal dinisenyo para iparamdam kay Michelle na siya ay basura. Ibinigay sa kanya ang pinakamaruruming trabaho. Pinalinis sa kanya ang isang lumang bodega na puno ng alikabok at mga bahay ng gagamba gamit lamang ang isang maliit na basahan. Pinakuskos sa kanya ang sahig na bato sa kusina gamit ang isang maliit na sipilyo. Bawat utos ay ibinibigay ng may ngiti, isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata, isang ngiti na puno ng pang-aalipusta. Ngunit ang pinakamasakit na araw ay dumating noong Sabado ng hapon. Ang araw ay napakainit at ang sikat nito ay tila isang apoy na tumutusok sa balat. Inutusan ni Eileen si Michelle na linisin ang lumang daan ng bato sa hardin na puno ng lumot. Nakaluhod si Michelle sa matitigas na bato, basang-basa ng pawis habang kinukuskos ang bawat siwang. Ang kanyang mga tuhod ay masakit na at ang kanyang mga braso ay halos mangawit na. Naramdaman niya ang isang anino na tumakip sa kanya. Nang tumingala siya, nakita niya si Eileen na nakatayo sa kanyang harapan. May hawak na isang timba. "Mukhang pagod ka na." "Michelle," sabi ni Eileen, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng lason. "Hayaan mong palamigin kita." Bago pa man makakilos si Michelle, isang malamig at mabahong likido ang biglang bumuhos sa kanyang ulo. Maruming tubig pinagbanlawan ng mga basahan na may mga piraso ng dumi at buhok ang dumaloy sa kanyang mukha, sa kanyang buhok at sa kanyang damit. Isang matinding pagkapahiya at galit ang biglang kumulo sa loob ni Michelle. Nanatili siyang nakaluhod, hindi makagalaw sa gulat, habang tumutulo ang maruming tubig mula sa kanyang mukha. Yumuko si Eileen, inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Michelle. Ang distansya nila ay ilang pulgada na lamang. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kanyang boses ay isang nakakakilabot na bulong. "Mag-ingat ka, Michelle. Huwag kang tumapak sa mga lugar na hindi para sa'yo." Sabi niya, ang bawat salita ay may diin. Ang basura ay dapat nananatili sa basurahan. Baka sa susunod, hindi lang maruming tubig ang ibuhos ko sa'yo. Pagkasabi noon, itinapon ni Eileen ang walang lamang timba sa tabi ni Michelle. Isang malakas na kalansing ang narinig nang tumama ito sa mga bato. Pagkatapos tumalikod ito at naglakad palayo na, para bang walang nangyari. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng pagmamataas. Naiwan si Michelle na nakaluhod sa gitna ng hardin, nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa nag-aalab na galit. Isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib, ang pagnanais na tumayo at sampalin ang ngumingising mukha sa kanyang harapan. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niyang iyon ang gusto ni Eileen. Ang gusto nito ay makita siyang masira. Dahan-dahan siyang tumayo.
Ang kanyang mga binti ay nanghihina, ngunit pinilit niyang maging matatag. Hindi siya umiyak. Hindi niya bibigyan si Eileen ng ganoong kasiyahan. Walang imik niyang pinulot ang timba at ang kanyang mga gamit sa paglilinis at naglakad pabalik sa kanyang silid. Sa ilalim ng malamig na tubig ng dutsa, paulit-ulit niyang kinuskos ang kanyang balat na para bang sinusubukang alisin hindi lang ang dumi, kundi pati na rin ang kahihiyan. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, ang kanyang mukha ay may bahid pa rin ng dumi, ang kanyang mga mata ay namumula, hindi pagkatalo ang nakita niya. Nakita niya ang determinasyon. Ang ginawa ni Eileen ay isang malaking pagkakamali. Hindi nito tinakot si Michelle. Sa halip ginising nito ang isang natutulog na tapang sa loob niya. Tapos na ang pagiging invisible. Tapos na ang pagiging anino. Ang pagkakataon ay dumating makalipas ang 2 araw. Si Baby Mia ay pinayagan ng umuwi mula sa ospital, ngunit kailangan pa rin itong bumalilik para sa isang follow-up check-up. Maagang umalis ang magkakapatid si Carlo, ang nagmamaneho, kasama si Eileen at si Leah na tila sa pilitang isinama. Si Senyorito Daniel ay nasa Maynila para sa isang biglaang pulong. Si Nanay Lourdes ay abala sa paghahanda ng isang espesyal na tanghalian para sa pagbabalik ng bata. Ang mansyon ay halos walang tao. Ito na ang pagkakataon ni Michelle. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib habang tahimik siyang naglalakad patungo sa likod ng bahay sa lumang bodega kung saan niya unang narinig ang pag-uusap ni na Eileen at Carlo. Ang bodega ay malaki at madilim puno ng mga lumang kasangkapan na nababalot sa puting kumot na para bang mga kalansay mula sa nakaraan. Ang hangin sa loob ay amoy alikabok na bubulok na kahoy at mga lihim na matagal nang itinago. Sinimulan niyang suriin ang bawat sulok. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinutulak niya ang mga mabibigat na aparador at hinahawi ang mga sapot ng gagamba. Halos sumuko na siya nang mapansin niya ang isang bagay na kakaiba sa likod ng isang malaking estante ng mga libro. May isang bahagi ng pader na gawa sa semento na tila mas bago kaysa sa iba. Nang itulak niya ang estante, isang pinto na gawa sa bakal ang bumungad sa kanya. Halos hindi na makita dahil sa pagkakakubli nito. Walang kandado ang pinto, tanging isang kinakalawang na trangka lamang. Sa kaunting lakas bumukas ito at isang amoy ng mamasa-masang lupa ang sumalubong sa kanya. Isang hagdanang bato ang nasa kanyang harapan patungo sa isang madilim na silong. Gamit ang flashlight ng kanyang cellphone, dahan-dahan siyang bumaba. Bawat hakbang niya ay tila isang malakas na dagundong sa nakabibinging katahimikan. Sa ilalim ng hagdan, isang maliit na silid ang kanyang natagpuan. At ang laman nito ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito isang ordinaryong silong. Ito ay isang dambana. Isang dambana ng paghihiganti. Sa isang pader, nakasabit ang mga litrato ni Senyorito Daniel Ginang Catherine at Baby Mia. Ngunit ang bawat litrato ay minarkahan ng isang malaking pulang X na para bang isang hatol ng kamatayan. Sa isang mesa, nakakalat ang mga luma at naninilaw na clippings mula sa mga dyaryo. Kinuha niya ang isa. Ang headline ay sumisigaw, "Tragedya sa Sentral Pagguho. Maari sanang nawasan." Nakasulat ang petsa 15 taon na ang nakalipas. Ngunit ang pinakanakakakilabot sa lahat ay ang nasa gitna ng pader. Isang malaki at kupas na litrato. Isang masayang lalaki na nasa mga 40 anyos na kangiti habang nakaakbay sa kanyang 3 anak na maliliit pa. Ang lalaki ay si Jose, ang namatay na tagapamahala na ikinuwento ni Nanay Lourdes, at ang 3 bata sa kanyang tabi na may mga ngiti pa ng kawalang muwang. Walang duda, sila ay sina Eileen, Carlo at Leah. Ang dugo ni Michelle ay tila naging yelo sa kanyang mga ugat. Tama ang lahat ng hinala niya. Ang pagkamatay ng kanilang ama, ang pagkawala ng 3 anak, ang 15 taon
Ang lahat ay magkakakonekta. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas niya ang kanyang cellphone. Kailangan niya ng ebidensya. Isa-isa niyang kinuhanan ng litrato, ang lahat ang mga clippings, ang mga litratong may X, at higit sa lahat ang litrato ni Jose kasama ang kanyang mga anak. Ang lahat ng ito ay hindi lang basta hinala. Ito ay isang plano. Isang plano ng paghihiganti na binuo sa loob ng 15 taon. At si Baby Mia, ang inosenteng sanggol, ang huling bahagi ng kanilang malagim na plano. Nang makontento siya na nakuha na niya ang lahat ng kailangan niya, nagmamadali siyang umakyat. Kailangan na niyang umalis bago pa sila bumalik. Ngunit pag-angat niya ng kanyang ulo, isang malaking anino ang humarang sa liwanag mula sa pinto sa itaas ng hagdan. Nanigas si Michelle sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang hininga ay biglang naipit sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang bumaba sa hagdan si Carlo. Ang kanyang mukha ay madilim at walang anumang emosyon. Tumigil siya sa huling baitang ang kanyang malaking katawan ay epektibong humaharang sa tanging daan palabas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Michelle, malamig at mapanganib. Nakita mo, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na parang isang malaking bato. Ang mga bagay na hindi mo dapat nakita. Ang mga salita ni Carlo ay tila isang hatol na bumagsak sa malamig na hangin ng silong. Sa isang iglap, ang takot ni Michelle ay napalitan ng isang desperadong pangangailangan na mabuhay. Ang kanyang isip ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa kanyang katawan. Walang daan palabas. Siya ay nasa isang patibong. Ibigay mo sa akin ang cellphone, utos ni Carlo. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin, ngunit may panganib na nakatago sa ilalim nito. Dahan-dahan itong humakbang palapit. Mahigpit na hinawakan ni Michelle ang telepono sa kanyang kamay. Ito ang kanyang tanging ebidensya, ang kanyang tanging sandata. Huwag kang lalapit, nanginginig niyang babala. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Carlo. At ano ang gagawin mo? Sisigaw. Walang makakarinig sa iyo dito. Sa isang mabilis na kilos, sinugod siya ni Carlo. Nahawakan nito ang braso ni Michelle na may hawak ng telepono. Ang pagkakahawak nito ay parang bakal, walang balak bumitaw. Ngunit ang takot ay nagbigay kay Michelle ng lakas na hindi niya inaasahan. Iwinasiwas niya ang kanyang malayang kamay at buong lakas na kinagat ang braso ni Carlo. Isang malakas na ungol ng sakit ang kumawala kay Carlo. Bahagyang lumuwag ang kanyang pagkakahawak, isang pagkakamali na sinamantala agad ni Michelle. Itinulak niya ito palayo at sa kanyang pag-atras ang kanyang mga kamay ay napasapo sa isang bagay na malamig at mabigat, sa isang lumang mesa, isang kahon ng mga gamit panday. Nang walang pag-aalinlangan, dinampot niya ito at buong lakas na inihampas sa binti ni Carlo. Isang malakas at mapurol na kalabog ang umalingaw-ngaw sa maliit na silid, sinundan ng isang sigaw ng sakit mula kay Carlo. Napaluhod ito, hawak ang kanyang binti. Iyon na ang pagkakataong hinihintay ni Michelle. Hindi siya lumingon. Tinakbo niya ang hagdan paakyat, ang kanyang mga baga ay nag-aapoy, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Itinulak niya ang bakal na pinto at sinalubong siya ng nakakasilaw na sikat ng araw. Takbo. Iyon lang ang nasa isip niya. Takbo. Tumakbo siya palayo sa bodega, palayo sa mansyon, patungo sa walang katapusang taniman ng tubo. Ang matataas na talahib ay tila isang gubat na maaaring maging kanyang kanlungan o kanyang libingan. Ang matatalim na dahon ay humihiwa sa kanyang mga braso at mukha, ngunit hindi niya ito ininda. Patuloy lang siya sa pagtakbo. Habang tumatakbo, muli niyang tiningnan ang kanyang cellphone. Isang bar ng signal, 2 bar. Pagkatapos ay nawala ulit. Sige na, sige na. Bulong niya sa sarili, sinusubukang i-dial ang numero ng pulis. Ngunit bago pa man ito makakonekta, ang signal ay muling nawawala. Narinig niya ang sigaw mula sa di kalayuan. Boses ni Eileen, matalas at puno ng utos. Hanapin niyo siya.
Huwag niyong hahayaang makalabas ng asyenda. Ang takot ay muling kumapit sa kanya. Alam ni na Eileen at Carlo ang lugar na ito na parang sarili nilang palad. Habang siya ay isang daga na naliligaw sa isang maze. Nagpatuloy siya sa pagtakbo, lumulusot sa makakapal na tubo. Ang kanyang paghinga ay pahabol-habol na. Narating niya ang isang maliit na espasyo sa gitna ng talahiban kung saan walang tanim. Sandali siyang huminto sumandal sa isang puno at sinubukang pakalmahin ang kanyang paghinga. Tiningnan niyang muli ang cellphone. Walang signal. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang nagsimulang gumapang sa kanya. Biglang may kaluskos siyang narinig sa mga halaman sa kanyang harapan. Nanigas siya, handang tumakbo muli. Ngunit ang lumabas mula sa mga tubo ay hindi si Eileen o si Carlo, si Leah. Ang dalaga ay umiiyak, ang kanyang muka ay basang-basa ng luha at puno ng takot. Hindi ito mukhang isang kaaway na nanghuhuli, kundi isang taong nasisiraan ng loob. Michelle, humihikbing sabi ni Leah. Na nakita kita. Leah, tulungan mo ako, pakiusap ni Michelle, dahan-dahang lumalapit. Kailangan nating tumawag ng pulis. Umiling si Leah, mas lalong lumakas ang kanyang pag-iyak. Hinawakan niya ang mga braso ni Michelle. Hindi mo naiintindihan. Papatayin ka nila. Umalis ka na, Michelle. Tumakas ka na. Habang may oras pa. Kalimutan mo na ang lahat ng nakita mo. Parang awa mo na. Ang desperasyon sa boses ni Leah ay totoo. Ngunit sa halip na matakot, isang matatag na determinasyon ang pumuno kay Michelle. Tiningnan niya si Leah ng diretso sa mga mata. Hindi mariin niyang sabi, hindi ako aalis kung wala si Mia. Natigilan si Leah. Alam mong mali ito, Leah. Pagpapatuloy ni Michelle, ang kanyang boses ay malumanay. Ngunit may diin. Nakita ko sa mga mata mo. Mahal mo ang batang iyon. Inosente siya. Wala siyang kinalaman dito. Ang mga salita ni Michelle ay tila mga punyal na tumusok sa puso ni Leah. Napahagulgol ito. Pipatawad. Hindi ko sinasadya. Ayoko. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay biglang natigil. Isang anino ang dumaan sa kanila. Mula sa magkabilang gilid ng talahiban, lumabas sina Eileen at Carlo. Si Carlo ay bahagyang iika-ika, ang kanyang muka ay puno ng galit. Si Eileen naman ay kalmado, ngunit ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang patibong ay nagsara na. Wala nang takas. Tiningnan ni Eileen si Leah na umiiyak sa tabi ni Michelle at isang tingin ng pagkasuklam ang gumuhit sa kanyang muka. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Michelle. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Tapos na ang laro, Michelle. Sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Lumingon siya kay Carlo, na ngayon ay nakatayo na, sa likuran ni Michelle. Hinaharangan ang anumang posibleng daan para makatakas. Dalhin niyo siya sa kapilya. Ang lumang kapilya ng Hacienda Altagracias ay nakatayo sa isang maliit na burol, malayo sa mansyon. Dati ito ang sentro ng pananampalataya ng pamilya at ng mga manggagawa, ngunit ngayon, ito ay isa na lamang anino ng dati nitong karangalan. Ang mga pader ay inaagyo na ang mga bintanang salamin ay basag, at ang amoy sa loob ay pinaghalong alikabok, nabubulok na kahoy at mga dasal na matagal nang kinalimutan. Dito dinala si Michelle. Isang malakas na tulak mula kay Carlo ang nagpabagsak sa kanya sa maruming sahig sa harap ng altar. Ang alabok ay lumipad sa hangin, sumasayaw sa iisang sinag ng liwanag na tumatagos mula sa isang butas sa bubong. Dahan-dahan siyang bumangon, ang kanyang katawan ay masakit at ang kanyang damit ay puno ng dumi, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matapang. Humarap siya sa tatlong magkakapatid na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan na para bang mga hukom na handa nang magbigay ng kanilang hatol. Si Eileen, sa gitna ang kanyang anyo, ay kalmado ngunit nakakakilabot. Si Carlo sa kanyang kanan, ang galit ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha.
At si Leah sa kaliwa ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang tingin ay nakatutok sa sahig. Ang tapang mo ano? Sabi ni Eileen, ang kanyang boses ay isang mahinang alingawngaw sa loob ng tahimik na kapilya. Pumasok ka sa aming pamamahay, nagpanggap na isang hamak na katulong pero isa ka palang ahas na naghihintay ng pagkakataong tumuklaw. Ako pa ang ahas. Hindi napigilang sagot ni Michelle. Sinubukan niyong patayin ng isang 8 buwang sanggol. Sino ang totoong ahas sa ating lahat? Isang mabilis na galit ang gumuhit sa mukha ni Eileen. Wala kang alam sa aming pinagdaanan. Alam ko ang ginawa ng ama ninyo. At alam ko ang ginawa ng ama niya. Giit ni Michelle itinuro ang direksyon ng mansyon. Pero ang paghihiganti ay hindi dapat idinadamay ang isang batang walang kasalanan. Paghihiganti. Tumawa si Eileen, isang tawang walang kagalakan. Ang tawag dito ay hustisya. Isang hustisyang ipinagkait sa amin sa loob ng 15 taon. Kailangang maramdaman ni Daniel ang sakit na naramdaman namin. Kailangan niyang maranasan ang mawalan ng pinakamamahal sa buhay tulad ng pagkawala ng aming ama. Lumapit si Eileen kay Leah. Inabot niya rito ang isang maliit na botelya na may maitim na likido sa loob, ang parehong kemikal na halos pumatay kay Mia. Tapusin na natin ito. Utos ni Eileen, ang kanyang boses ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagtanggi. Dalhin mo si Mia dito at ibigay mo ito sa kanya. Sa pagkakataong ito, siguraduhin mong walang makakapigil sa iyo. Napaatras si Leah ang kanyang muka, ay namutla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa botelya na para bang ito ay isang makamandag na ahas. Hindi. Ate, hindi ko kaya. Nanginginig niyang sabi. Ang kanyang boses ay halos isang hikbi. Ang pasensya ni Eileen ay biglang naubos. Ano ang sabi mo? Sasabi ko, hindi ko kayang ulit ni Leah. Mas malakas na ngayon ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sinubukan ko noong una, pero hindi ko nagawa. Pinainom ko lang siya ng kaunti. Dahil iyon ang utos mo, pero hindi ko kayang ubusin. Hindi ako mamamatay tao. Ate, hindi tayo ganito. Ang pag-amin ni Leah ay isang malakas na sampal sa mukha ni Eileen. Ang kanyang plano, ang kanyang kontrol ay biglang gumuho sa kanyang harapan dahil sa kahinaan ng sarili niyang kapatid. Isang matinding galit na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng kanyang malamig na anyo ang biglang sumabog. Sa isang mabilis at marahas na kilos, isang malakas na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa buong kapilya. Napasigaw si Leah at napahawak sa kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot at sakit. Traidor! Sigaw ni Eileen, ang kanyang boses ay puno ng puot. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo natin ngayon, kapasusuko. Dahil lang sa isang batang hindi naman natin kaano-ano. Nahulog ang maliit na botelya mula sa kamay ni Leah at gumulong sa sahig, huminto malapit sa paanan ni Michelle. Ngunit bago pa man may makakilos, isang boses ang biglang pumuno sa katahimikan mula sa pintuan ng kapilya. Isang boses na mahina, ngunit matatag at puno ng isang bagong tuklas na lakas. Tigilan niyo yan. Sabay-sabay silang napalingon. Nakatayo sa may pintuan si Ginang Catherine. Wala na ang blangkong tingin, wala na ang pagiging manika. Ang babaeng nakatayo sa kanilang harapan ay may mga matang nag-aalab sa determinasyon ng isang ina. Sa likod niya nakatayo ang isang gwardya ng asyenda na halatang tinawag niya para samahan siya. Narinig ko ang lahat. Sabi ni Catherine, dahan-dahan siyang humakbang papasok sa kapilya. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Eileen. Narinig ko ang bawat salita. Nakatayo siya ngayon sa pagitan ng magkakapatid at ni Michelle, isang proteksyon, isang hadlang. Ang anak ko. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. Walang sino man sa inyo ang gagalaw sa anak ko. Ang biglaang pagdating ni Catherine ay tila isang kidlat na gumuhit
Sa madilim na kapilya, naghari ang isang nakabibinging katahimikan na binasag lamang ng mahinang hikbi ni Leah. Si Eileen, na sa unang pagkakataon ay nagpakita ng pagkagulat, ay mabilis na nakabawi. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "At ano ang gagawin mo, Ginang?" Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pang-aalipusta. Ang babaeng hindi kayang alagaan ang sarili niyang anak ngayon ay magiging tagapagligtas, huli na ang lahat. "Alam na namin ang kahinaan mo. Nagkakamali ka," matatag na sagot ni Catherine. "Hindi mo alam ang kaya kong gawin para sa anak ko." Lumapit siya ng isang hakbang. "Ilang araw ko nang hindi iniinom ang mga tabletang ibinibigay mo. Nagkunwari lang akong tulog. Nagkunwari lang akong mahina. Habang hinihintay ko ang tamang pagkakataon para malaman kung bakit ninyo ito ginagawa." Ang kanyang tingin ay matalas. "Ngayon alam ko na." Ngunit bago pa man makasagot si Eileen, isa pang anino ang humarang sa liwanag mula sa pintuan. Mas malaki, mas mabigat. Si Senyorito Daniel. Ang kanyang muka ay hindi nagpapakita ng galit o pagkagulat. Sa halip ito ay puno ng isang malalim at nakakapanghinang kalungkutan na parabang pinapasan niya ang lahat ng kasalanan sa mundo. Sa likod niya nakatayo ang 2 pang gwardya. Naglakad siya papasok, ang kanyang mga yapak ay mabibigat sa sahig na puno ng alikabok. Hindi siya tumingin kay Michelle o sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa 3 magkakapatid. "Ako na ang bahala rito, Catherine." Mahina niyang sabi. "Daniel, narinig ko na ang lahat," sabi niya, at sa kanyang boses, narinig ni Michelle ang isang lamat, ang tunog ng isang taong tuluyan ng nasira. Humarap siya kay Eileen, Carlo at Leah. "Jose," sabi niya, at ang pagbigkas lamang ng pangalan ay tila nagdulot sa kanya ng pisikal na sakit. "Jose, ang inyong ama." Isang matinding galit ang muling gumuhit sa mukha ni Carlo. "Huwag mong babanggitin ang pangalan ng ama namin." Ngunit hindi siya pinansin ni Daniel. "Naalala ko siya." Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. "Naalala ko ang kanyang mga ulat. 3 beses. 3 beses siyang nagsulat sa akin, nagbabala. Tungkol sa mga bitak sa pundasyon ng sentral. Tungkol sa mga kagamitang kailangan ng palitan. Ngunit napahinto siya, napalunok na para bang may nakabara sa kanyang lalamunan. Ngunit mas pinili kong pakinggan ang mga numero, ang gastos, ang posibleng pagkalugi. Bata pa ako noon, mayabang, at ang tanging nasa isip ko ay kung paano palalaguin ang imperyong iniwan sa akin. Ipinagwalang bahala ko ang kanyang mga babala. Pinabayaan mo siyang mamatay." Sigaw ni Eileen, ang kanyang kalmadong anyo ay tuluyan ng gumuho na palitan ng pait at sakit na tinago niya sa loob ng 15 taon. "Oo," sagot ni Daniel, at ang simpleng salitang iyon ay puno ng bigat ng isang buong buhay ng pagsisisi. Tiningnan niya sila ng diretso sa mga mata. "Oo, ako ang may kasalanan. Ako ang dahilan kung bakit namatay ang ama ninyo. At nabuhay ako araw-araw sa loob ng 15 taon na daladala ang katotohanan iyon." Ang pag-amin ay isang bombang sumabog sa loob ng kapilya. Ang 3 magkakapatid ay natigilan. Ang kanilang pinagplanuhang paghihiganti, ang kanilang matuwid na galit, ay biglang nawalan ng saysay sa harap ng isang taong inaamin na ang lahat. "Kaya kung mayroon man kayong dapat parusahan," pagpapatuloy ni Daniel, "ako yon. Hindi ang asawa ko, at lalong hindi ang inosente kong anak." Bigla siyang napaluhod sa sahig na puno ng alikabok. Ang makapangyarihang amo ng Hacienda Altagracia nakaluhod sa harap ng mga anak ng taong pinabayaan niyang mamatay. "Pakiusap," nagmamakaawa niyang sabi, at sa unang pagkakataon, nakita ni Michelle ang mga luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Gawin ninyo sa akin ang gusto ninyo. Saktan ninyo ako. Isumbat ninyo ang lahat. Tatanggapin ko."
Ngunit parang awa niyo na pakawalan ninyo na ang pamilya ko. Isang bagay na hindi inaasahan ang biglang nangyari. Isang matinding pag-ubo ang kumawala kay Daniel. Isang ubo na malalim at marahas na yumanig sa kanyang buong katawan. Nang iangat niya ang kanyang kamay mula sa kanyang bibig, may bahid ito ng dugo. Nanlaki ang mga mata ni Catherine. Daniel, mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Daniel ang isang nakatuping papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ito kay Eileen. Hindi na ninyo kailangang mag-abala. Sabi niya, hirap na sa paghinga. Ang Diyos o ang karma, kung ano man ang tawag ninyo dito, ay inunahan na kayo. Nag-aatubiling kinuha ni Eileen ang papel. Binuksan niya ito. Ito ay isang medical report. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita at ang kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Lung cancer, stage 4. May taning na ang buhay ko. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay mahina. Na, ilang buwan na lang, matagal ko nang alam. Ang lahat ng business trips, iyon ay mga araw ng aking chemotherapy. Ngunit huli na ang lahat at alam ninyo kung ano ang masakit. Hindi ko ito sinasabi para kaawaan ninyo ako. Sinasabi ko ito dahil inakala kong ito na ang parusa sa akin, na ito na ang kabayaran. Kaya nang malaman ko mula sa isang pribadong investigador na kayo ay nasa pamamahay ko, hinayaan ko kayo. Hinayaan ko kayong gawin ang plano ninyo dahil sa isang bahagi ng aking isip, naniniwala akong ito ang nararapat sa akin. Ang pag-amin na ito ay mas malakas pa kaysa sa kanyang unang pangungumpisal. Ang katahimikan sa loob ng kapilya ay naging napakabigat. Si Eileen ay nakatitig sa medical report, ang papel ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Si Carlo ay nakatayo na parang isang estatwa, ang kanyang galit ay napalitan ng pagkalito. At si Leah sa gitna ng kanyang pag-iyak ay napatingin sa lalaking nakaluhod hindi na bilang isang halimaw, kundi bilang isang taong nagdurusa rin. Ang kanilang paghihiganti na binuo nila sa loob ng 15 taon ay naging abo sa isang iglap. Paano mo sisirain ang isang taong sira na? Paano mo paparusahan ang isang taong malapit ng kunin ng kamatayan? Ang kanilang puot na naging kanilang lakas sa loob ng napakatagal na panahon ay biglang nawalan ng target. At ang natira na lamang ay ang nakakabinging kahungkaga ng isang buhay na ginugol sa maling layunin. Ang nakakabinging katahimikan sa loob ng kapilya ay binasag ng isang tunog, ang pagbagsak ng medical report mula sa kamay ni Eileen. Ang papel ay marahang bumagsak sa sahig na maalikabok isang puting bandila ng pagsuko sa isang digmaang biglang natapos. Ang unang kumilos ay si Leah. Dahan-dahan siyang lumapit sa nakaluhod na si Daniel, hindi para saktan kundi para tulungan. Inilahad niya ang kanyang kamay. "Titumayo na po kayo, senyorito." Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, ngunit wala ng bahid ng galit. Ang galit na nag-alab sa loob ng 15 taon ay tila naubos na parang isang kandilang natunaw. Ang natira na lamang ay ang abo ng pighati, pagod at isang malalim na pakiramdam ng kawalan. Si Eileen, ang matigas na leader, ay napasandal sa isang haliging kahoy. Ang kanyang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. Sa unang pagkakataon, narinig ni Michelle ang tunog ng kanyang pag-iyak. Isang iyak na hindi malakas, ngunit puno ng bigat ng mga taon ng pagdurusa at maling landas. Si Carlo naman ay tumalikod, hindi makatingin sa eksena, at buong lakas na sinuntok ang pader ng kapilya. Ang tunog ng kanyang kamao laban sa bato ay isang hiyaw na walang salita. Sa mga sumunod na linggo, isang kakaibang pagbabago ang naganap sa Hacienda Altagracia. Ang bigat ng atmosfera ay nanatili, ngunit hindi na ito dahil sa puot, kundi dahil sa isang ibinabahaging kalungkutan. Tinupad ni Daniel ang kanyang pangako. Gamit ang natitira niyang lakas, inilabas niya sa publiko ang katotohanan tungkol sa trahedya sa sentral 15 taon na ang nakalipas. Inamin niya ang kanyang kapabayaan,
ang pagwawalang bahala sa mga babala ni Jose. Isang malaking iskandalo ang sumabog sa mundo ng negosyo. Bumagsak ang halaga ng kanyang mga ari-arian. Ngunit para kay Daniel, wala na itong halaga. Ang tanging mahalaga na lamang ay ang pagtutuwid sa isang pagkakamaling sumira sa napakaraming buhay. Bilang bahagi ng kanyang pagbabayad puri, itinatag niya ang Jose Socolo Foundation, isang pondo na nakalaan para sa kaligtasan, edukasyon at kapakanan ng mga manggagawa sa industriya ng asukal. At sa isang desisyon na ikinagulat ng lahat, ipinamahala niya ito sa 3 anak ni Jose. Kayong 3 ang nakakaalam kung ano ang pakiramdam ng mawalan. Sabi niya sa kanila isang hapon, gamitin ninyo ang sakit na yan para siguraduhing wala ng ibang pamilya ang makakaranas nito. Ang mga huling araw ni Daniel ay ginugol niya sa piling ng kanyang pamilya. Binuhat niya si Mia, kinantahan ito ng mga lumang awitin at ibinulong dito ang lahat ng pangarap niya para sa kanya. Humingi siya ng tawad kay Catherine, hindi lang para sa kanyang mga kasalanan sa nakaraan, kundi para sa mga taon ng emosyonal na pagkakahiwalay. At sa piling ng kanyang mag-ina, ang amo ng Hacienda Altagracia ay pumanaw ng payapa. Sa araw ng kanyang libing, 2 pamilya ang nagluluksa. Ilang buwan ang lumipas, isang bagong simula ang unti-unting sumisibol sa Hacienda Altagracia. Si Catherine na tuluyan ng nakalaya mula sa ulap ng gamot ay naging isang matatag na ina at tagapamahala ng naiwang lupain. Pinatakbo niya ito nang may puso, isang bagay na matagal nang nawala sa asyenda. Sina Eileen, Carlo at Leah ay ibinuhos ang kanilang buong lakas sa pundasyon. Si Eileen, gamit ang kanyang talino sa pamamahala, ay naging isang mahusay na leader. Si Carlo, gamit ang kanyang lakas, ay naging tagapagtanggol ng mga karapatan ng manggagawa. At si Leah, gamit ang kanyang maawaing puso, ang naging mukha ng pag-asa para sa mga pamilyang tinutulungan nila. Ang enerhiya na dati nilang ginugol sa paghihiganti ay ginamit nila ngayon para magtayo, hindi para manira. At si Michelle nanatili. Siya, hindi na bilang isang simpleng katulong na dapat ay invisible. Siya ay naging kanang kamay ni Catherine, isang kaibigan, at higit sa lahat, ang tagapag-alaga at ninang ni Mia. Siya ang babaeng nagligtas sa buhay ng bata, hindi lang mula sa lason, kundi mula sa isang paikot-ikot na sumpa ng paghihiganti. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakaupo sina Michelle at Catherine sa beranda, pinapanood ang maliit na si Mia, na ngayon ay natututo ng maglakad. Ang bawat maliit at hindi siguradong hakbang nito sa damuhan ay isang simbolo ng bagong simula. Sa likuran nila, ang malawak na taniman ng tubo ay nagkukulay ginto sa sinag ng dapit hapon. Tingnan mo siya, sabi ni Catherine, may ngiti sa kanyang mga labi. Matapang katulad mo. Ngumiti si Michelle. Matapang din tulad ng ina niya. Ang hangin ay marahang umiihip, dala ang amoy ng matamis na tubo at ng sariwang lupa. Ang mga bulong nito ay hindi na tungkol sa pighati at mga lihim. Ang mga bulong nito ngayon ay tungkol sa pagpapatawad, paghilom at pag-asa. Pinanood nila si Mia na makarating sa dulo ng damuhan at tumingala sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng isang malawak, maningning at inosenteng ngiti. Ito ang ngiti ng isang batang hindi kailanman malalaman kung gaano siya kalapit sa bingit ng kamatayan. Ang alam lamang niya ay siya ay minamahal, pinoprotektahan at ligtas. At sa ilalim ng papalubog na araw, habang ang bukang liwayway ay naghahanda para sa kinabukasan, iyon ang tanging bagay na mahalaga. Isang taon na ang lumipas mula nang ang mabigat na anino ni Senyorito Daniel ay yumao, at sa unang pagkakataon, ang Hacienda Altagracia ay natutong huminga muli. Ang hangin ay hindi na amoy lihim at pighati, kundi amoy ng sariwang lupa, ng namumulaklak na mga sampagwita at ng isang bagong pag-asa.
Sa maliit na hardin sa likod ng mansyon, isang simpleng salo-salo ang idinaraos. Hindi ito marangya, hindi ito enggrande. Ito ay isang pagtitipon ng mga taong pinagbuklod ng isang masalimuot na nakaraan. Sa gitna ng lahat nakaupo sa isang high chair, si Mia ang kanyang muka ay puno ng frosting mula sa maliit na cake. Sa kanyang harapan, ito ang kanyang unang kaarawan. Ang paligid ay puno ng mga ngiting totoo at hindi pilit. Si Catherine na ngayon ay may kislap na sa mga mata, ay malambing na pinupunasan ng bibig ng kanyang anak. Sa kanyang tabi, nakatayo si Michelle, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal na parang isang tunay na ina. Si Leah na puno ng kagalakan ay pumapalakpak habang kinakantahan nila si Mia. Maging si Carlo na laging seryoso ay may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang bata. At si Eileen na nakatayo ng bahagya sa gilid ay tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang bagay na mas malambot. Isang bagay na tila kapayapaan. Nanghipa ni Catherine ang kandila para kay Mia at ang lahat ay nagpalakpakan, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanila. Hindi sila isang amo at mga kasambahay. Hindi sila mga kaaway na napilitang magkasundo. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga, sila ay mukhang isang pamilya. Isang kakaiba, hindi perpekto, ngunit tunay na pamilya. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na bagay sa Hacienda Altagracia. Ang katahimikan ng kanilang munting selebrasyon ay binasag ng tunog ng isang sasakyang huminto sa harap ng mansyon. Isang gwardya ang lumapit kay Catherine at may ibinulong. Isang bahid ng pagkalito ang gumuhit sa mukha ni Catherine. "Papasukin mo sila," sabi niya. Dalawang lalaki na nakasuot ng itim at mamahaling business suit ang pumasok sa hardin. Ang kanilang mga sapatos na gawa sa balat ay tila hindi bagay sa damuhan. Dala nila ang isang hangin ng Maynila, isang hangin na amoy pera, kapangyarihan at problema. "Ginang Catherine," tanong ng isa, ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. "Kami ay mga abogado mula sa Vargas and Associates." Ang pangalang Vargas ay nagdulot ng isang malamig na kuryente sa hangin. Agad na nawala ang mga ngiti. Si Eileen ay naging alerto, ang kanyang anyo ay bumalik sa dati nitong pagiging matigas. Si Carlo ay humakbang papalapit, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib, isang tahimik na bantay. Inilabas ng abogado ang isang makapal na brown envelope at iniabot ito kay Catherine. Ito ay isang opisyal na paunawa. Si Ginoong Ricardo Vargas, ang pangunahing kasosyo sa negosyo ng yumaong si Ginoong Daniel Andres, ay nagsampa ng kaso. Nanginginig ang mga kamay ni Catherine habang binubuksan ang sobre. Binasa niya ang mga unang linya ng dokumento at ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. "Ano ang nakasulat diyan?" tanong ni Eileen. Ang kanyang boses ay matalas. "Sinasabi rito?" Hirap na sabi ni Catherine, dahil sa malisyosong pangungumpisal at iskandalosong pag-amin ni Daniel na naging sanhi ng pagbagsak ng halaga ng Andres Industrial Systems, si Ginoong Vargas ay humihingi ng kabayaran. At dahil ang kumpanya ay bangkarota na, ang tanging natitirang ari-arian na may halaga ay ang Hacienda Altagracia. Isang nakabibinging katahimikan ang naghari. "Ibig sabihin," bulong ni Leah, "ibig sabihin?" Putol ni Eileen, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga abogado. Gusto niyang kunin ang lupang ito. Gusto niyang kunin ang lahat. Ang mga salita ay tila isang bomba na sumabog sa kanilang munting selebrasyon. Ang matagal nang pinaghihinalaan na lamat sa pagitan nila ay biglang bumukas muli. Ang unang nagsalita ay si Carlo. Ang kanyang boses ay puno ng pait at lumang galit. "Ito na nga ba ang sinasabi ko?" sabi niya, hindi nakatingin kay Catherine, kundi sa kawalan. Sa huli, ang mga mayayaman ay laging nagtutulungan. Ang isang pangako ay isang salita lamang na madaling baliin.
1 taon pa lang siyang patay heto na't kinukuha na nila ang lahat. Nasaktan si Catherine sa mga salita ni Carlo. Ang pakiramdam ng pagiging mag-isa at walang magawa na matagal na niyang kinalimutan ay biglang bumalik. Hindi, hindi ito ganoon, Carlo. Ngunit kahit siya ay hindi sigurado sa kanyang mga salita, ang mundo ni Daniel, ang mundo ng malalaking negosyo, ay isang mundong hindi niya kailanman lubusang naunawaan. Si Michelle na nanatiling tahimik ay lumapit at hinawakan ang braso ni Catherine, isang tahimik na pagsuporta. Tanging si Eileen ang nanatiling hindi natitinag. Kinuha niya ang dokumento mula sa nanginginig na kamay ni Catherine. Mabilis na tumakbo ang kanyang mga mata sa mga teknikal na salita at mga legal na termino. Ang kanyang isip na dating ginamit sa pagpaplano ng paghihiganti ay ngayon ay ginagamit para suriin ang isang bagong kaaway. Matapos ang isang mahabang katahimikan, ibinaba niya ang papel sa mesa sa tabi ng cake ni Mia. Ang kanyang muka ay seryoso at determinado. Tiningnan niya ang bawat isa sa kanila, si Carlo, na puno ng pagdududa, si Catherine, na puno ng takot, si Leah, na puno ng pagkalito, at si Michelle, na puno ng suporta. Makinig kayo sa akin. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na pumutol sa tensyon. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa pagiging mayaman o mahirap. Huminto siya sandali. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang pamilyar na intensidad. Ito ay isang digmaan. At ang hasyendang ito, ang pundasyon, ang kinabukasan ng batang iyan, ay ang teritoryong kailangan nating ipaglaban. Tumingin siya kay Carlo. Hindi na tayo mga biktima. Tumingin siya kay Catherine. At hindi ka na mahina. Muli, pagtatapos niya, tayo ay naging mga sundalo. Ang deklarasyon ng digmaan ni Eileen ay hindi isang simpleng salita. Kinabukasan naramdaman agad nila ang unang bugso ng opensiba ni Ricardo Vargas. At ito ay hindi nagmula sa korte, kundi mula sa puso mismo ng kanilang komunidad. Si Ricardo Vargas ay isang taong sanay sa mga laban sa korporasyon. Alam niya na ang isang kaso ay maaaring tumagal ng ilang taon. Ang mas mabilis na paraan para manalo ay ang sirain ang pundasyon ng iyong kalaban. At ang pundasyon ng Hacienda Altagracia ay hindi na ang pera, kundi ang bagong tuklas na tiwala sa pagitan ng mansyon at ng mga manggagawa nito. Ang atake ay nagsimula bilang mga bulong-bulungan. Isang umaga, habang si Carlo ay nasa maliit na tindahan sa labas ng asyenda para bumili ng kape, narinig niya ang 2 trabahador na nag-uusap. "Narinig mo ba?" sabi ng isa. Yang pundasyon daw na pinapatakbo ng mga anak ni Jose, malaki raw ang kinukuha nilang sweldo. Sila rin pala ang nakikinabang sa pondo. "Ala ganun ba?" sagot ng isa. "Akala ko pa naman ay para sa atin iyon. Sinasabi ko na nga ba sa huli, pera-pera pa rin ang labanan." Isang mainit na galit ang biglang kumulo sa dugo ni Carlo. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya. Haharapin na sana niya ang mga ito, ngunit naalala niya ang babala ni Eileen. "Huwag kang papatol sa apoy. Iyon ang gusto nilang mangyari." Kaya't tumalikod na lang siya, dala ang isang mabigat na damdamin ng pagkakanulo. Ang lason ay mabilis na kumalat. May mga nagkakalat ng balita na si Ginang Catherine ay nagbebenta na raw ng mga makinarya para makabayad sa mga utang sa sugal. Na ang scholarship program na pinangangasiwaan ni Leah ay para lamang sa mga kamag-anak nila. Bawat kasinungalingan ay dinisenyo para magtanim ng pagdududa, para sirain ang imahe ng bagong hacienda na kanilang itinatayo. Ang pinakamatinding dagok ay dumating sa lingguhang pulong ng komunidad. Karaniwan ito ay isang masayang pagtitipon kung saan inilalatag ni Catherine at ng magkakapatid ang mga plano para sa asyenda. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hangin ay puno ng tensyon. Ang mga mukha na dati ay puno ng paggalang ay ngayon ay puno ng pagdududa. Sinubukang magpaliwanag ni Catherine. "Ang kasong isinampalaban sa amin
ay walang basihan. Simula niya ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ito ay isang paraan lamang para makuha ang lupang ito na sa inyo rin naman. Sa amin o sa inyo. Isang malakas na boses ang sumigaw mula sa likuran. Isang lalaking hindi nila kilala. Madaling sabihin iyan kapag nakatira ka sa mansyon. Habang kami nagtitiis sa maliit na sahod. Sinundan ito ng iba pang sigawan. Malinaw na may mga taong binayaran si Ricardo para guluhin ang pagtitipon. Ang sitwasyon ay mabilis na nagiging magulo. Ang dating Carlo ay sasabog na sa galit. Susugurin na niya ang mga nag-iingay. Ngunit sa pagkakataong ito, isang kamay ang pumigil sa kanya. Kamay ni Michelle. Huwag bulong nito. Hindi iyan ang paraan. Nawalan ng mga salita si Catherine. Ang kanyang lakas ng loob ay unti-unting nauubos sa harap ng galit ng mga tao. At sa sandaling iyon, isang tao ang humakbang pasulong iye, si Leah, ang pinakatahimik, ang pinakamahiyain sa kanilang lahat. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ni Catherine. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang apoy na ngayon lang nakita ng lahat. Hindi siya nagsalita tungkol sa batas o pera. Nagsalita siya mula sa puso. Ang pangalan ko po ay Leah Sokolov. Simula niya ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. 15 taon na po ang nakalipas dito mismo sa lupang ito. Nawalan po ako ng ama. Ang tatay ko po ay hindi isang mayaman. Isa po siyang simpleng trabahador tulad po ninyo. Isang katahimikan ang unti-unting naghahari habang ang mga tao ay nakikinig. Sa loob po ng maraming taon, pagpapatuloy niya ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang puso ko po ay puno ng galit. Galit sa pamilya Andres, galit sa lahat. Pero alam niyo po, kung ano ang natutunan ko, ang galit ay lason. Nilalason nito ang kaluluwa mo hanggang sa wala nang matira. Tumingin siya sa mga mukha sa kanyang harapan. Ang pundasyon na ito, hindi po ito para sa amin. Hindi po ito para yumaman kami. Ang bawat sentimo nito ay para sa alaala ng tatay ko. At para masigurado na wala ng anak ang mararanasang mawawalan ng magulang dahil lang sa kapabayaan, para sa inyo po ito. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Kung hindi po kayo naniniwala sa amin, naiintindihan ko po. Pero sana maniwala kayo sa isang bagay, ang sakit po ng pagkawala ay pareho lang mayaman ka man o mahirap. Walang nagsalita. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng kanyang mga hikbi. Ang mga taong binayaran para mag-ingay ay hindi na makapagsalita. Ang sinseridad ni Leah ay isang malakas na sampal na tumama hindi lang sa kanilang mga mukha, kundi sa kanilang mga konsensya. Nang gabing iyon habang sila ay pabalik sa mansyon pagod at emotionally drained, isang sasakyan ang humarang sa kanilang daan. Isang itim at makintab na Mercedes. Bumukas ang bintana sa likuran at bumungad sa kanila ang isang mukha na puno ng pagmamataas at isang mapanuyang na ngiti. Si Ricardo Vargas. Hindi siya bumaba ng sasakyan. Tumingin lamang siya sa kanila, lalo na kay Catherine, na para bang sinusuri ang isang bagay na pagmamay-ari na niya. Magandang gabi. Sabi niya, ang kanyang boses ay makinis, ngunit may talim. Napadaan lang ako. Gusto ko lang makita kung gaano kaganda ang magiging property ko. Pagkaasabi noon, isinara niya ang bintana at ang sasakyan ay mabilis na umalis, nag-iwan ng alikabok at ng isang malinaw na mensahe. Ang laban ay personal na at nagsisimula pa lamang ito. Ang pagpapakita ni Ricardo Vargas ay hindi isang banta. Ito ay isang hamon at ang epekto nito ay kabaligtaran ng kanyang inaasahan. Sa halip na magkawatak-watak ang 5 taong nakatira sa mansyon, ay mas lalong nagkabuklod. Ang pagdududa ni Carlo ay napalitan ng determinasyon. Ang takot ni Catherine ay naging matatag na galit. Ang huling hibla ng pag-aalinlangan sa pagitan nila
ay tuluyan ng naputol. Ngayon, iisa na lang ang kanilang kaaway. Kinagabihan ng dating opisina ni Daniel na matagal nang hindi nabubuksan ay muling nagkaroon ng buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sentro ng isang imperyo ng negosyo, kundi isang war room. Ang malaking mesa na gawa sa mahogany ay napuno ng mga dokumento, mga mapa ng asyenda at mga tasa ng matapang na kapeng barako. Walang matutulog ngayong gabi. Hindi natin siya matatalo sa korte, gamit lang ang emosyon. Sabi ni Eileen na agad kinuha ang papel ng isang general. Ang kanyang isip na dati ay nakatuon sa paghihiganti ay ngayon ay matalas na nakatuon sa estratehiya. Kailangan natin ng bala, isang bagay na mas malakas kaysa sa kanilang pera at impluensya. Hinati nila ang mga gawain. Bawat isa ay may papel na gagampanan, isang misyon na kailangang tuparin. Si Catherine, gamit ang isang lumang address book na puno ng mga pangalan mula sa kanyang dating buhay bilang isang socialite, ay nagsimulang gumawa ng mga tawag. Hindi na siya ang mahinang asawa na nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Ang kanyang boses sa telepono ay magalang ngunit may diin. Tita Lorna, kumusta na po? May itatanong lang sana ako tungkol sa isang Ricardo Vargas. Oo siya nga, may narinig ka na ba tungkol sa mga side deals sa mga kontrata ng gobyerno? Kinakausap niya ang mga asawa, mga sekretarya, mga taong laging nasa gilid, ngunit nakikita at naririnig ang lahat. Paunti-unti nakakalap siya ng mga impormasyon, mga bulong-bulungan tungkol sa mga lagay, mga proyektong may patong mga kasosyong bigla na lang nalugi. Mga piraso ng isang mas malaking palaisipan ng katiwalian. Si Eileen naman ay ikinulong ang sarili sa mesa, napapalibutan ng mga bundok ng papel. Ang mga lumang kontrata sa pagitan ni Daniel at Ricardo, mga financial statement, mga minutes of the meeting, isang trabahong nakakabagot para sa iba, ngunit para sa kanya ito ay isang battlefield. Bawat numero, bawat sugnay, bawat technical jargon ay kanyang sinusuri. Naghahanap siya ng isang butas, isang pagkakamali, isang maliit na detalye na hindi napansin ng lahat. Sa kabilang banda, sina Carlo at Leah ay may ibang misyon ang muling buuin ang nasirang tiwala ng komunidad. Kinabukasan, nag-organisa sila ng isang open house para sa Jose Sokolov Foundation. Binuksan nila ang kanilang maliit na opisina sa lahat. Ipinakita nila ang mga libro de kwenta, ang listahan ng mga benepisyaryo, ang mga resibo ng bawat sentimong ginastos. Walang tinago. Ito po ang pera ninyo. Sabi ni Carlo sa mga manggagawa, ang kanyang boses ay hindi nagalit, kundi puno ng sinseridad. Hindi po namin ito pag-aari. Kami lang po ang tagapangalaga. Si Leah naman ay kinakausap ang mga pamilya, ipinapaliwanag ang mga programa, at higit sa lahat nakikinig sa kanilang mga hinaing. Ang kanilang transparency ay isang malakas na sandata laban sa mga kasinungalingan ni Ricardo. Habang ang lahat ay abala, si Michelle naman ay may sariling tahimik na misyon. Bilang pagtulong kay Eileen, inatasan siyang ayusin ang mga lumang personal na file ni Daniel, mga papeles na nakatambak lang sa isang cabinet. Habang isa-isa niyang inaayos ang mga folder, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang manipis na folder na may markang Central Old Supplies. Sa loob nakita niya ang mga lumang delivery receipt at mga purchase order mula pa 15 taon na ang nakalipas. Karamihan ay mga ordinaryong transaksyon lang. Ngunit sa isang pahina, isang partikular na dokumento ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang bienban, isang ulat mula sa isang supplier ng bakal. Nakasaad dito na ang mga bakal na kanilang i-deliver ay substandard at hindi inire-recommenda para sa structural support. Ngunit tinanggap pa rin ito ng procurement officer ng Andres Industrial Systems. Ang nakapirma sa ilalim ng ulat bilang noted and approved
ay hindi si Daniel kundi ang kanyang partner noon, si Ricardo Vargas. Ang puso ni Michelle ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito na ang bala na hinahanap nila. Si Ricardo Vargas, alam niya. Alam niya na mahina ang mga materyales na ginamit sa sentral, ngunit nanahimik siya para makatipid sa gastos. Halos takbuhin niya ang opisina kung nasaan si Eileen. Eileen, tingnan mo ito. Kinuha ni Eileen ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita. Isang mabagal, ngunit mapanganib ng ngiti, ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Ang nangiti ng isang general na nakahanap na ng kahinaan sa depensa ng kalaban. Kinagabihan, isang formal na imbitasyon ang ipinadala nila kay Ricardo Vargas para sa isang mapayapang negosasyon. Ang hapagkainan ng mansyon na dating saksi sa mga tahimik at malalamig na hapunan ay ngayon ay naging isang korte. Si Ricardo Vargas ay dumating mayabang at kampante, inaasahan ng isang pagsusumamo. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang 5 taong nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi matinag. Inilatag ni Catherine ang mga testimonya tungkol sa kanyang mga tiwaling gawain. Inilatag ni Carlo at Leah ang patunay ng suporta ng buong komunidad. At sa huli, inilapag ni Eileen ang isang kopya ng bienban sa harap ni Ricardo. Isang ulat mula sa supplier ng bakal 15 taon na ang nakalipas. Kalmadong sabi ni Eileen. Isang patunay na alam mo na substandard ang mga materyales na ginamit sa pagpapatayo ng sentral. Isang patunay na kasabwat ka sa kapabayaan na pumatay sa aming ama. Ang kayabangan sa mukha ni Ricardo ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng gulat, pagkatapos ay takot. Tiningnan niya ang dokumento, pagkatapos ay sa mga mukha sa kanyang harapan. Huminga ng malalim si Eileen at ibinigay ang kanyang ultimatum. May 2 kang pagpipilian, Ricardo. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at matalas na parang isang patalim. Ibabagsak mo ang kaso laban sa hasyendang ito at mawawala ka na sa aming buhay. O kami mismo ang magbabagsak sa iyo. Natahimik si Ricardo Vargas. Ang kanyang mundo na binuo sa pera at panlilinlang ay guguho na. At ang mga taong sisira dito ay ang pamilyang inakala niyang madali niyang matatalo. Walang engrandeng pagsabog, walang dramatikong sigawan. Sa harap ng hindi matitinag na ebidensya at ng pinag-isang lakas ng pamilyang hindi niya inaasahan, si Ricardo Vargas ay gumuho. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng isang desperadong pagnanais na iligtas ang sarili. Kinabukasan, isang mensahe mula sa kanyang mga abogado. Ang dumating ang kaso laban sa Hacienda Altagracia ay opisyal ng binawi. Si Ricardo Vargas ay naglaho na parang isang masamang panaginip. Ang banta sa kanilang tahanan at sa kanilang kinabukasan ay nawala na. Ngunit ang kanilang tagumpay ay higit pa sa isang legal na panalo. Ito ay isang tagumpay na nagpatunay sa isang bagay na mas malalim na ang kanilang pinagbuklod na pamilya na isinilang mula sa abo ng trahedya at pagpapatawad ay tunay at matatag. Ang pagsubok na ibinato sa kanila ni Ricardo ay hindi sila winasak. Sa halip, pinanday nito ang kanilang samahan upang maging mas matibay pa na parang bakal na idinaraan sa apoy. Ang balita ng kanilang tagumpay ay mabilis na kumalat sa komunidad. Ang mga huling hibla ng pagdududa ay tuluyan ng napawi. Nakita ng mga manggagawa kung paano ipinaglaban ni Catherine at ng mga anak ni Jose ang kanilang tahanan, hindi bilang isang ari-arian, kundi bilang isang komunidad. Ang paggalang na kanilang nakuha ay hindi na base sa takot o utang na loob, kundi sa isang tunay na paghanga. 1 taon ang muling lumipas, ang Hacienda Altagracia ay hindi na lang basta isang lugar ng pagtatanim ng tubo. Ito ay naging isang modelo ng pagbabago. Sa pamumuno ni Catherine at sa tulong ng estratehiya ni Eileen, ipinatupad nila ang mga makatarungang pasahod
at mga benepisyo para sa mga manggagawa. Ang Jose Sokolo Foundation sa pamamahala ni Lia at Carlo ay nagpatayo ng isang maliit na paaralan at isang health center para sa mga pamilya. Ang dating lupain ng pighati ay naging isang lupain ng oportunidad. Ang mga dating anino ay tuluyan ng naglaho na palitan ng liwanag ng isang bagong umaga. Si Catherine ay hindi na ang balo ni Daniel Andres. Siya na si Doña Catherine, isang leader na minamahal at iginagalang. Natagpuan ni Eileen ang kapayapaan sa paggamit ng kanyang talino para sa pagtatayo, hindi sa pagwasak. Si Carlo na dating puno ng galit ay naging isang haligi ng lakas at isang mapagkakatiwalaang tagapagtanggol ng komunidad. At si Lia ang dating mahiyain ay naging isang inspirasyon ng buhay na patunay na ang kabutihan ay maaaring mamukadkad kahit sa pinakamadilim na lugar. At si Michelle ang tahimik na bayani ay nanatili sa kanilang tabi. Siya ang puso na nag-uugnay sa kanilang lahat, ang paalala ng kanilang pinagmulan at ang matatag na pundasyon ng kanilang kakaibang pamilya. Isang hapon ng Disyembre, habang ang hangin ay malamig at ang langit ay kulay kahel, isang malaking pagdiriwang ang idinaos sa hasyenda. Hindi ito isang pribadong handaan sa loob ng mansyon. Ito ay isang pista ng pasasalamat para sa masaganang ani, isang selebrasyon para sa buong komunidad. Ang malawak na kapatagan sa harap ng mansyon ay napuno ng mga mesa tugtugan at tawanan ng mga bata. Mula sa veranda, pinanood ng 5 tao ang masayang eksena. Si Mia na ngayon ay isang bibo at masayahing bata ay nakikipaghabulan sa mga anak ng mga manggagawa. Walang pagkakaiba sa kanilang estado sa buhay, tanging ang dalisay na kagalakan ng pagiging bata. Tingnan mo sila, sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ito ang pangarap ni Daniel na hindi niya alam kung paano sisimulan. At ito rin ang pangarap ni tatay, sabi ni Eileen, tumatayo sa kanyang tabi. Isang lugar kung saan ang bawat isa ay may dignidad. Tumingin si Carlo sa malayo sa mga tubuhan na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Ang ani ngayong taon, sabi niya, ay hindi lang tungkol sa tubo. Ito ay ani ng tiwala. Ngumiti si Lia. At pag-asa? Lumingon si Catherine kay Michelle at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat, Michelle, para sa lahat. Ngumiti pabalik si Michelle. Wala na siyang kailangang sabihin. Ang masayang tanawin sa kanilang harapan ang nagsasabi ng lahat. Sama-sama, silang nakatayo roon ng balo, ang dating katulong at ang 3 ulila. Sila ay hindi na pinagbuklod ng isang madugong nakaraan, kundi ng isang pinagsasaluhang kinabukasan. Sila ay hindi na isang alyansang nabuo dahil sa pangangailangan, kundi isang pamilya na pinili at binuo ng pag-ibig, pagpapatawad at pangalawang pagkakataon. Habang ang araw ay tuluyang lumubog sa abot tanaw, alam nilang marami pang pagsubok na darating. Ngunit alam din nila na hanggat sila ay magkakasama, walang bagyo ang hindi nila kayang harapin. Dahil ang pinakamahalagang ani ng Hacienda Altagracia ay hindi ang tubo, kundi ang lakas na kanilang natagpuan sa isa't isa.